Hey guys! Magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRU channel. Andito na naman nga po ako, nagbabalik ang nag-iisa ninyo nagmamagandang Collegiate Regards upang maghatid ang latest update and fresh happenings about sa TVJ. Mga balita na may kinalaman sa Itbulaga at sa loob at labas ng showbiz. Kaya naman kung hindi ka pa nakaka-subscribe dito sa aking channel, maaari lamang na pindutin po ninyo ang subscribe button at notification bell para mag-updated at una ka sa nilalabas nating balita. Samantala mga ka-Darby-Cats, ngayong gabing ito bago tayo dumako sa pinakasentro ng atin pong balita tungkol po sa TVJ, na muli pong pinatunayan na mali ang mga bashers sa kanilang sinasabi, narito't unahin po muna natin pag-usapan ng patungkol dito sa post na kung saan ay ang ABS-CBN na lamang daw po network ang bumubuhat sa dalawang magkalabang network ngayon, ang TV5 at ang GMA7. Sabi dito ng Lilet Matias na account po sa X, formerly Twitter, binuhat ng ABS-CBN ng primetime ng A to Z at TV5. So patungkol nga po ito sa mga programa po na napapanood dito sa TV5, kagaya po ng primetime teleserye, kagaya ng Batang Quiapo, Can't Buy Me Love, and marami pang iba. So, buhat-buhat daw ng ABS-CBN ang TV5. Pati na rin daw ang noontime ng GMA7 na kung saan alam po natin na biglang lakas na kanilang noontime because of Kapamilya noontime show na It's Showtime. Tapos ngayon, ang Star Cinema bubuhatin din ang GMA Pictures. So, maybe dahil po ito sa balita na collaboration po ng Star Cinema and GMA Pictures para sa movie or upcoming movie po ni Catherine and Alden Richards para sa sequel ng Hello Love Goodbye. Sabi pa dito, baka daw pati GMA Records magpabuhat sa Star Music kasi si Jeneline Mercado nakaperma na dun Lahat ata nakasandal na sa ABS-CBN. True? So para naman sa akin, wala pong problema kung sabihin po na binuhat ng ABS-CBN ang TV5 kasi wala naman pong conflict. Wala pa naman pong artist ang TV5, di ba? Samantalang dito sa GMA7, buo na sila. Number 1 channel nga po sila sa Pilipinas May sariling artist. Kompleto sila. Tapos sasandal sa ABS-CBN. Parang iyon po yung mas malaking sampal mga ka-Darby-Cats for me. So at least dito sa TV5, wala pa pong artist. And perfect yung collaboration ng dalawa. Bakit? Kasi napakalakas po na collaboration. Unlike po dito sa GMA at ABS-CBN, pag yung dalawa po ang nag-collaborate, parang bigla pong nagiging wali. Ang lakas po makahatak pababa ng GMA7. Maraming ako nababasa ang komento na kapag ka daw po GMA artist lumipat ng ABS-CBN, biglang lakas. Kagaya na lamang nitong si Janine Gutierrez, di ba? Biglang sikat. Samantalang kapag ABS-CBN artist lumipat ng GMA, kahit sobrang sikat, bigla pong nalalaos, kagaya na lamang nitong si Bea Alonso, Zian Lim, at marami pang iba. So, ang lakas makapanghatak daw talaga pababa nitong GMA7. Parang wali na wali daw po talaga yung network. Malaki lang yung advantage na sila ay widest reach channel dito sa Pilipinas. Well, opinion naman po yan ng mga netizens. Pero at the end of the day, wala Yang walang prangkisang ABS-CBN So ito na lang talaga ang magiging papel nila, ang maging content creator na lang po talaga. Kaya sana maging malinaw po na hanggang doon na lang talaga sa ngayon ang papel po nitong ABS-CBN, lalo na para po sa mga bashers ng TV5 na kung saan nagsasabi na binubuhat lang naman ng ABS-CBN or daig pa nang wala pong prangkisa. Unang-una kasi sa lahat, wala naman pong kinalaman at hindi naman kasalanan ng TV5 kung nawalan po ng prangkisa ang ABS. So may choice naman po sila di ba? Magpatuloy bilang content creator, content provider na lang po ng mga network or huminto na lang.
Samantala dahil nga po nagkaroon nung Sabado na concert itong si Casey sa Eat Bulaga kasama si Alan Kay, nagtatanong po ang ilan sa mga fans lalo na ng mga mainers kung bakit daw binigyan ng ganong exposure si singing queen Casey. Sabi dito, bakit binigyan ng ganong exposure si SQ or singing queen Casey? Yun na ba ang last appearance sa EB? Lipat na sa ibang network, migrate sa ibang bansa, just asking. So, syempre dahil collegiate targets natin yan, di po natin yan ookrayin dahil talagang meron din naman po talagang naiwan sa atin pong isipan. Bakit nga kaya? Nag-iisa, solo itong si Singing Queen Casey, hindi niya kasama ang iba pang Singing Queen. Bakit meron po siyang paganoong exposure sa Itbulaga? Pero duda po ako na aalis po siya ng Itbulaga, isang Derby Cats ang aalis sa EB, lalo na ang Singing Queen, lalo pat meron po silang natanggap na award kamakailan lang at dahil nga po yan sa Itbulaga. So, ang best answer po dito ay kagaya ng mga nabasa po nating reply na kung saan marahil iisa-isahin lang ng TVJ ang mga singing queen para magkaroon po sila ng sarili nilang moment. Kagaya ng isa pong reply dito na kung saan ang sabi, I think lahat sila ganyan ang gagawin. Haha, naisip ko lang naman para mas mahasa ang mga singing queen and exposure din. Ganun din ang sabi dito. Isa-isa sila. Una muna si Alan Casey at Casey. Lahat naman sila iniisa-isa lang para lahat may mailabas ang talent. Samantala, speaking of award, eto nga po yun Kadarby Cards, no? So mula sa post po ng TVJ mismo na account, Itbulaga Singing Queens, Promising Female Group of the Year. Maraming salamat po sa 2024 Excellent Filipino Awards. Ayan, makikita po natin dito ang nakuha po na award ng Singing Queens. So, ito po yung itsura niya sa malapitan. Napakaganda at ang sarap po pagpasdan. So, nakasulat nga po dito ang Singing Queens 2024 Excellence Filipino Award for Promising Female Group of the Year. Samantala, lubos-lubos naman po ang pasasalamat na ibinigay pong mensahe ni Casey Veno sa TVJ at sa Itbulaga. Siyempre, ganun din po sa mga fans nila na Singing Queens. Sabi dito, honored and thrilled. This award is a testament of our hard work and the unwavering support of our amazing fans. Thank you for believing in us. Thank you, TVJ Itbulaga and Derby Cats. Thank you so much, Tito Sen, Bossing Vic Soto, and Boss Joey. And also, thank you to Direk Roderick De La Cruz and Boss Jenny Ferre. Samantala, isa po dito si Maine Mendoza sa nag-congratulate sa Singing Queens and ayon nga po sa kanya ay deserve na mga ito ang nasabing award. Siyempre, isa rin po siya sa nakakita po kung gaano po sineseryoso ng Singing Queens ang pinapasok po nila ngayong karera. Siyempre, yung kanila pong tiyaga at paghihirap. Samantala, ayon naman dito sa mga fans ng Itbulaga, congratulations Singing Queens. Basta tatak Itbulaga the best. Kaya nga guys, so panalong panalo, wagi po ang Itbulaga dahil muli na naman po nilang pinatunayan na mali ang sinasabi po ng mga bashers. Sabi nga dito, basta tatak, Itbulaga, the best yan. Wow, congrats Singing Queens, agang award, kailan pa lang kayo sa Itbulaga Yan ba ang sinasabing laos na Itbulaga? Ayan, at sunod-sunod ang award. Una, TVJ. Una ang TVJ at si Miss Maine Mendoza. Tapos yun nga, ngayon naman ay ang mga Singing Queens. Nakabago-bago lamang po dito sa larangan. Pahabol pa dito, legit Derby Cats kasi. Muli na naman pong pinatunayan ng TVJ na talagang mahusay po sila. Humawak at magpasikat. Sabi dito, basta alagang Itbulaga, sumisikat talaga. Congratulations, Singing Queens.
deserve. So kayo po ba guys, anong inyong masisay patungkol dito? Pa-comment ka lang po dyan sa baba. And don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.